Hi, ako nga pala si Kit, At ako nga pala si Lale. mag-asawang empleyado na nag-uumpisa magnegosyo. Kaya tara, samahan niyo kami. What's up everyone? Good day, great day. For today's video, meron tayong not once but twice na pre-order watch na i-review natin. So let's go! So guys, we have here the MTP 1183A and MTP 1302DA. They are both 38.5mm diameter, blue dial, may date display sa 3 o'clock position, stainless steel material, mineral yung glass, and may locking mechanism na 3-fold clasp. So marami silang pagkakaparehong dalawa, pero marami din silang pinagkaiba na specs. So ano yung mga yon? So unahin natin sa kanilang bezel. So kung makikita nyo sa MTP 1183A is meron tayong polish finish na fixed bezel. Kung makikita nyo dyan sa video is makintab yung pinaka-bezel nung watch. Then for the MTP 1302DA naman is iron plated fluted bezel. So makikita nyo din dyan sa video na iba yung itsura ng bezel niya kumpara sa MTP 1183A. Pangalawa, sa battery life naman nila. So sa MTP 1183A is nagtatagal lang yung battery niya ng 2 years. Samantalang sa MTP 1302DA is 3 years naman yung lifespan ng battery niya. Pangatlo, sa dial textured. Oo, pareho nga silang blue dial pero yung textured na makikita nyo naman dyan sa screen nyo is magkaiba. So sa MTP 1183A is medyo glossy yung pagka-textured ng dial niya. Although blue din naman siya pero iba din yung pagka-blue doon sa MTP 1302DA na mayroon textured dial na matte. So makikita nyo rin yan sa video kung ano yung pinagkaiba nilang dalawa. And lastly guys, the water resistance. So sa MTP 1183A is meron siyang 30 meter water resistant. Samantalang si MTP 1302DA is meron 50 meter water resistant. So mga nagtatanong ano nga ba yung pinagkaiba ng dalawa? So dahil dyan meron tayong fun fact. So guys, marami nagsasabi na yun daw yung sukat or capacity ng lalim na pwede mo ilubog yung relo. Pero sabi dito sa research natin, ito lang ay rating sa pressure test sa laboratory. Hindi literal na lalim doon sa dagat. So ayun guys, no, medyo nalinawan na ba kayo? So meron pa dito na yung 13 meter water resistant daw is yung kaya lang niyang capacity is yung ulan, splashes ng tubig, or paghuhugas lang ng kamay. Samantalang hindi naman din nila nire-recommenda ang paglangoy, paglubog sa tubig, at yung pag-shower o pagligo, pagsama sa pagligo. So, ayun. So, sa 50 meter water resistant naman is kaya daw niya ito sa ulan, paghuhugas ng kamay, shallow swimming, or paglangoy. Hindi siya para sa snorkeling, diving, o matagal na paglubog sa tubig na mataas ang pressure. So, based naman dito sa dalawang to is hindi ko din talaga i-recommenda na gamitin nyo sa pangligo kasi doon naman ang gamit So, para magtagal, kailangan natin pag-ingatan. So, ayun lang guys. So, I hope na natuto kayo dito sa episode na to. So, ay nga pala guys, before we ended this vlog, for the inclusion of this watch is yung typical na hard box, tags, complete naman yung links dahil brand new, yung manuals and warranty card. Yan, yun lang. So, yung dalawang watch na to is done deal na natin sa ating mga client. So, yung MTP 1183A is binili ng aking brother. Nagustuhan niya kasi. So, hindi ko na siya on hand ngayon. So, ang hawak ko na lang ngayon is yung MTP 1302DA. Ito ay kukunin sa akin by November. So, nahulugan. So, ayun lang guys. So, thank you very much. Nakarating kayo hanggang dito sa video na to. So, sa mga gusto pa na umorder or magkaroon ng gusto i-review is review na rin natin. Then, hopefully, magkaroon tayo ng transaction sa labas or Seiko. Sa pero abangan nyo rin yan kasi parang meron na rin tayo yan. So, that's for today's video guys. See you on the next vlog and laging tatandaan na keep grinding and don't waste your time. Paalam!